Kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang locally produced daily show na tungkol at para sa ating mga Pilipino na binibigyan kayo ng pagkakataon na marinig po ang inyong mga boses. Pag-usapan po natin ang ating mga opinyon at ngayong hapon, Talk Tuesday on the show, we are talking about the Philippine presidential election. Bakit po kayo hindi bumoto? O kung bumoto man kayo, sinong mga binoto nyo and bakit? Ano pong naramdaman nyo ngayon na mukhang meron ng mga nananalo bilang Pangulo at pagka-Vice-Pangulo sa Pilipinas? Also, the Senate list. On the phone, Let is joining us. Magandang hapon sa iyo, Let. Hi, good afternoon, Janelle. Yes. To tell you the truth, I'm very eager to vote. Problem is, I have work, and I had to go to the what do you call it? Consulate. The consulate for the thumb mark. And yeah. So, that's the nakuha niyo po problem. yung ballot nyo? Yeah, I did. At hinayang ako. Alam niyo po, alam niyo po, pwede palang walang thumb mark eh. Basta dapat lang may signature. Ay, ba't hindi nila sinabi kagad? Sa susunod siguro dapat i-announce yun. Ibang sistema yun. Okay. Hindi namin narinig about that. Yeah. All I know is I have to my signature and the thumb mark. And one thing more is my daughter, her ballot did not arrive. Oh, naku, ano ba yan? Naku. Sige, isasabihin po natin yan sa mga kinauukulan para magawa ng pansin for the next election. Meanwhile, kung kayo po ay nakaboto, sino bang iboboto nyo? And do you agree dun sa mga nananalong lumalabas na mga pangalan ngayon? Oh, I think we lost her. Sorry, but thank you so much for calling. Nati is on the line. Hi, Nati. Hi. Naghihintay ako. Yes, you are on the air. Okay. On Kababayan LA. Ako na po ito, si Janelle na po. Kausap hi, ko. On Janelle. air na po tayo. Yes, magandang hapon po. Ay, okay. Kasi naghihintay ako dito sa TV. Oo, kasi marami pong tumatawag. Huwag po kayong manood ng TV. Makinig po kayo sa telepono kasi may delay po yan. I see, okay. Okay. Janelle, Opo. I'm very frustrated about the process ng election na ito kasi I went out of my way to vote, right? Okay. To register. Tapos kasama ko yung husband ko. Tapos ang husband ko naka-receive ng ballot, ako hindi. Tapos after 2 weeks, tumawag ako sa embassy. Nagtanong ako kung bakit wala ang aking ballot. Consulate po. Sabi nila, Opo. Tapos sabi nila bakit baka daw na-deny yung aking application, yung aking Tapos sabi ko, nag-ask ako anong reason why na ma-deny. Sabi na baka nakalimutan yung mga information. Okay lang yon. So anyway, ang sinabi ko sa kay Vice Consul Reyes na sabi ko, kung ganoon sana man lamang mayroon silang paraan na i-inform ang mga registrant na ganito hindi na padala ang ballots nyo dahil kunin niyo dito sa embassy or nag-ask pa ko ng sa kanila. Actually po, Aling Nati, nag-announce po si Vice Consul dito sa programa, maski si Conjen, siguro po hindi kayo nakapanood. Sinabi po nila na meron silang mga balota dun sa consulate, dun pinadala yung mga hindi po nakarating sa mga bahay. Sayang anyway, po. Pero next time, and thank you for calling Kababayan LA. Alright, Dr. Ben is on the line. Hi, magandang hapon po, Dr. Ben. Ay! Yes. Ay, Janelle! Yes. Hey! Magandang hapon po. Ako'y lubusang nagagalak sapagkat they did a job. They mailed my ballot to my former address. And when I called their office, they said it was back in there, and I got it 2 weeks before the election, so I was able to mail it May 6th. Wow, you were able to vote. Very good. Yes, bumili pa ako sa Staples ng stamping pad para lagyan ko ng aking thumb mark eh. Ayan, oo nga. Hindi na ako nakabili ng stamping pad, kaya pumunta pa ako sa consulate para dun mag-thumb mark. But thank you so much for making the effort to exercise your right to vote. And thank you for calling Kababayan LA. Magbabalik pa po tayo. Kung kayo po ay tumatawag, please be patient. Napakarami po nating tawag, but would like to get to all of you. So please be patient. Don't go away.